sana abutin kayo sa aking bagong video at mapapanood nyo dahil ito na may para sa ating bansa at para sa atin na pinapahatid ng ating Panginoon na mabuting balita. Alam ko na namumroblema tayo sa ating bansa ngayon, mga kasister. So, huwag tayong mag-alala at huwag tayong lagi mag-isip dahil ibang mga tao kasi ngayon isinasabi na baka ito na ang katapusan ng mundo. Hindi po. Kasi yan ay haka-haka lang po ng mga tao upang manakot, di ba po? Hindi pa yan. Kasi pag katapusan na talaga ng mundo, wala nang matitira dito sa atin. Kaya ang masabi ko lang na mula ngayon, magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay at magbago na tayo. Namroblema na ba kayo sa ating bayan, mga kasister? Or sa ating bansa? Dahil sa nangyari ngayon na talagang darating yan, mga kaguluhan dito sa ating mundo. Talagang mangyayari yan dahil sa nakasulat na yan sa banal na aklat ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung anumang gagawin nila sa atin, bansa, gumawa man ng hindi maganda o mabuti, kung ano-ano pa man na mga hindi nagugustuhan ng mga tao dahil nga sa problema ngayon na maraming hinanakit sila dahil ganun nga, maraming ginawa yung presidente natin, kung ano pa man. So, hindi na natin problema yun. Problema na po nila yun. So, basta ang masabi ko lang, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Amen? Hallelujah. Kasi ang sinabi dito sa Exodus 14 verse 14, ipagtanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lang kayo. Amen? So, huwag tayong mag-alala kasi nandyan naman si God at laging nakasubaybay sa atin dito sa mundo dahil alam niya ang problema sa bawat tao. Alam ng Diyos yan. Kasi pag ang namumuno ng ating bansa, pag hindi mabuti ang pinagagawa, hindi naman magtatagal yan eh. Kaya pagdating ng halalan, humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon. Kung sino dapat ang ating iboboto. Kailangan mag-pray lang tayo lagi. Dahil si Lord lang naman talaga ang nakakaalam sa lahat. Kaya kung sino mang presidente ang nakatayo ngayon, respetuhin na lang natin siguro. Kasi siya naman ang binigay ng ating Panginoon upang mamumuno dito sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng kaayusan. Di ba po? So, kung meron man siyang ginawa sa ating bayan, hindi na dapat tayo mag-alala. Dahil si Lord lang naman ang dapat magparusa sa mga taong may maraming ginagawa na hindi mabuti. Dahil siya ang binigay ng ating Panginoon dito, di ba po? Upang maninilbihan ng ating bayan para magkaroon tayo ng kaayusan. Kasi kung walang presidente, wala talagang kaayusan ng ating mundo, hindi magulo ang ating bayan. Amen? Kaysa mag-ingay tayo, lalo na sa social media, gumagawa na ng fake news, kaya hindi maganda ang nangyayari ngayon sa ating bansa. So, wala nang kaayusan. Hindi na natin alam kung sino ang dapat nating paniniwalaan. Dahil sa ginagawang mga fake news ngayon na lumalabas sa social media na hindi maganda.
para lang sila magkaroon ng views. So mali yan mga kasister. So dapat itong ating mga vlog na meron tayong mapupulutan ng mabuti. Hindi yung gumawa tayo ng hindi maganda, puro fake news na mga pinagagawa natin. Kaya wag naman. Ilagay naman natin sa tama yung ating trabaho. Magtrabaho tayo ng tama. Amen? At tayo mga Pilipino, hindi dapat mag-away-away. Ito naman ang sinabi sa Mark 12 verse 31, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba po? Sa dapat tayo mayroong kapatawaran sa isa't isa. Huwag nang tayong laging galit sa ating kapwa. So dapat magmahalan na lang tayo. Kasi dito sa mundo, hindi naman tayo forever eh. Diba? Pag namatay na yung tao, saka na kayo, meron, pupurihin niyo yung tao pag namatay na. Pero pag buhay pa, grabing galit niyo sa kapwa ninyo. Dapat hindi ganon mga kasister. So ang Diyos talaga, lagi lang nakabantay sa atin nun, dahil sa mga pinagagawa natin. So, kaya kung sinaktan ka man, or anumang mga pinagsasabi sa'yo, huwag kang gumanti, di ba po? Dahil nakikita ng Panginoon ang lahat kung sino ang tama o mali. Amen. Ang Diyos lang ang dapat magparusa sa mga taong may mga pinagagawa na hindi mabuti. Diyan ang kaparusahan na mangyayari sa inyo na hindi nyo alam. Si Lord lang talaga ang nakakaalam. Sa ngayon, hindi mo pa talaga mararamdaman yun dahil puro makamundo yung mga iniisip natin. Pero diyan na tayo magsisisi pag tayo namatay na at hindi natin alam kung saan tayo patungo. Amen? Hallelujah. Dahil sa mga problema ngayon, ang mga tao nalayo na sa Panginoon. Minsan kinukutya na nila ang Panginoon kung ano na mga pinagsasabi nila na hindi maganda. Excuse me. Hindi talaga dapat yun. Dahil ang sinabi niya dito sa Mateo 12, verse 31 hanggang 32, dahil dito, sinabi ko sa inyo, patatawarin ang mga tao sa anumang kasalanan na gawa nila at sa anumang kasamaang kanilang nasabi. Ngunit ang magsasabi ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi patatawarin. Ang masasabi ko lang po na kahit puno man tayo ng mga problema, marami man tayong mga problema, or kung ano pa man mga pagsubok na dumating sa buhay natin, huwag tayong magagalit sa Panginoon na ikasasama ng Panginoon. Kasi tayo ay isang tao lang po na ginawa ng ating Panginoon upang mamuhay ng tama at mananampalataya sa Kanya. So, hindi niya tayo ginawa upang gumawa ng hindi mabuti dito sa mundo. Hindi po. Ang Ginoo, merong dahilan kung bakit nandito tayo. Di ba po? Para masilayan natin or makita kung anong kagandahan ng mundo. Binigay niya sa atin ang lahat. Kahit yung mga hayop, di ba po, mga animals, binigay sa atin yun upang tayo ang magmamay-ari. So, yun ang dapat natin gawin na kahit hayop, mahalin natin, di ba po? Minahal nga natin ang hayop or animals, yun pa kaya ang tao. So, lalo na sa nangyari ngayon, ang dami ng mahirap. Isa na ako niyan po. Pero sa awa ng Diyos, nandyan po hindi niya ako pinababayaan, hindi ako nagugutom. Dahil nanampalataya po ako sa Kanya. Kaya kahit saan man ako naroroon, sinasamahan talaga ako ng Panginoon. So sana po, yung mga taong nawawala na ng pag-asa sa mundo, nandyan ang Panginoon. Nandyan siya, naghintay sa iyo mga kasister, upang lapitan mo lang siya, at humingi ka kung ano mang kailangan. So, kailangan lang po natin na magpasakop kay Kristo at mananampalataya. Kasi kung wala po tayong Bible, lagi lang tayo nagsisimba, wala ring mangyayari talaga sa buhay natin. So, kailangan mayroon tayong koneksyon sa Panginoon sa araw-araw. Di ba po?
kahit nakatingala ka lang po sa Kanya, hinihingin mo sa Kanya, di ba po? Nandyan lang po siya. Hindi ka niya pababayaan. Mahal tayo ng Panginoon. So, paano mga pagsubok dito sa ating bansa, so huwag tayong matakot kung anong paman. Dahil yan ang hindi po magtatagal. Talagang aayusin yan ng ating Panginoon, di ba po? Na katulad ng Israel, alam natin na marami pong namamatay, pero alam ko naman na pinili rin ng Panginoon kung sinong dapat ang mawala sa mundo, di ba po? Kaya, yun na nga ang sinasabi ko, noon pa, binabalik-balik ko yan na sabihin sa vlog ko na ang Diyos talaga ay lagi lang nakatingin sa atin. Kung sino yung may ginagawa ng hindi maganda dito sa mundo. Kasi dalawa yan, mabuting tao o hindi mabuti. So, anong pipiliin mo? Maging mabuti o hindi mabuti? So, doon tayo sa maging mabuti. Para pagdating ng panahon, mawawala tayo sa mundo, meron tayong paglalagyan. Kasama natin ang Panginoon at isa na tayong anghel na baga tayo'y nagtatrabaho. Di ba po? Nagtatrabaho tayo sa Panginoon. Siya yung utusan tayo. Di ba po? Pagdating ng panahon. Isa na tayong anghel. So, sa ngayon, alam ko naman talaga na marami akong nakikita talaga na napalayo na sa Panginoon. Dahil sa problema. Wala namang perfecto. Dami talagang problema sa mundo. Di ba po? Problema sa ating bayan. So, yun naman kasi, yung mga tao ngayon nagpapadala, di ba po, sa mga problema ng ating bansa. Nagkagulo. Umano na sila, kung sino yung dapat nilang ibubuto, sino yung gusto nila, di ba po? Pag ayaw nila, kung ano mga pinagsasabi nila, pag gusto nila, pinupuri ka nila. Marami yan ngayon sa social media, so ginawa nila yung para lang makapag-views, di ba po? So, hindi nga natin alam kung sino talagang gusto nila. Ang iba nga, galit na yan, di ba po? Na sinasabi na nga ng iba na wala na dapat silang dahil lahat halos na daw namumuno sa ating bansa, gano'n na. So, hindi naman yun eh. Nakikita naman natin yan sa gawa nila, di ba po? Hindi naman tatagal yung presidente or namumuno sa ating bayan kung hindi mabuti. Kahit ano pa man, kahit kapitan ka pa or isa ka pang, kung ano pang mga, ano mo dito sa mundo, ikaw ba isang vice president or ano pa man, yun talaga ay sila dapat respetuhin, di ba po? Huwag tayong matakot na mga pinagagawa. So, ikaw, pag nasa Panginoon, hindi ka naman talaga masasali eh. Di ba? Yun lang naman po talaga ang mga masasamang tao ang namamatay. Di ba po? Kumbaga, yun na yun ang paraan na upang mabago ang ating bansa dahil po napakarami na yung mga tao na matigas ang ulo. Kahit mga bata ngayon nakikita mo na talagang hindi mo na maano ang pag-uugali. Grabe na talaga mga pag-uugali ng mga bata ngayon. So, kailangan lang talaga ng dasal yun. Di ba po? Kasi iba na ang mundo ngayon kaysa dati. Di ba? Nung tayo ay bata pa. Di ba po? Ngayon, ibang new generation, hindi na natin alam kung anong mga utak ng ating mga anak, mga iniisip. So, kailangan ng guidance natin yun. Pagsabihan, alam natin na iba na ngayon, pero pag nakay-God ka kasi, nasa Panginoon tayo lagi, ipagdasal natin ang ating anak, di ba po? Talagang proteksyon na yan. Everyday tayo mayroong connection sa Panginoon, hindi talaga niya tayo pababayaan. Lalo na ngayon, di ba po, marami akong nakikita sa social media, di ba po? Mga magulang galit na sa anak dahil sa mga pinagagawa ng anak, di ba po? Yung iba, sinusunog yung mga diploma nila, kung ano pang mga sinusunog na para ikakasira lang. Di ba po? Dahil galit ka sa anak mo. Pero hindi dapat yun. Kasi po ikaw ang magulang, ang dapat magturo ng mabuti sa iyong anak. Walang perpektong bata, walang perpektong anak. Pero kung ipagdasal mo lagi yung anak mo, mapapabuti yun sila. So, paano na kung ginawa mo yun sa anak mo na sinunog mo yung diploma kung ano pa man? So,
pagdating ng panahon, pag kayo magkabati ng dalawa o nagkaayos na kayo, di ba po, sisi ang aabutin natin, di ba? Kawawa ating anak. Paano pa pag nag-asawa sila, hindi sila makapagtrabaho, di ba po? Tapos pag ikaw ang tumanda na, paano na, di ba? So, ang tao talaga, magbabago yan. Katulad ko, sa unang bata pa ako, ang dami kong mga kasalanan sa magulang ko, matigas ang ulo ko. Pero, sa biyaya ng ating Panginoon, pagdating ng panahon talagang wala siyang sawa magpapaalala sa'yo, di ba? Bigyan ka niyang pagsubok. Kung makayanan mo ang mga pagsubok na binigay ng ating Panginoon, dahil yan pagmamahal niyan sa'yo ng ating Panginoon. Walang pagsubok na hindi malulutas. Talagang maaano yan, mababago, di ba? So, kung marami mang kasalanan tayo nung bata pa, babaguhin yan ng Panginoon. Kung papalataya ka sa Kanya, mayroon siyang gagamitin tao at iyong tanggapin, di ba po? Kasi tayong mga bata pa, talagang maraming hindi magaganda yung mga isip natin eh. Kung iba-iba ng mga pinag-iisip natin, puro kasiyahan, parang wala nang katapusan yung mga kasayahan natin. Pero darating talaga ang panahon na hanapin talaga natin ang Panginoon. Amen. Katulad dyan sa buhay ko. So, binago ako ng Panginoon. So, wala akong problema. Wala akong problema sa araw-araw. May ginamit siyang tao na magmahal sa'yo, magbigay ng pangailangan mo. So, hindi ka talaga niya pababayaan. Meron siyang ibigay na hindi mo pa nararanasan, di ba po? So, magtaka ka na lang kung bakit nangyari yan sa buhay mo. So, thanks God sa awa ng Panginoon. So, sana nga makita nyo mga video ko mga kasister at pakinggan nyo. Ito para talaga sa atin na ginawa ko. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon na nandyan siya na hindi niya pababayaan. Huwag niyong isipin na wala ang Panginoon sa buhay, no? Kung ano mga pagsubok sa buhay na dumating ngayon sa inyo, tanggapin nyo. Basta lagi lang tayo humingi ng patawad sa Panginoon at magpapasalamat sa lahat. Kahit ano pa niyang mga nangyari sa buhay mo ngayon. Mga kung ano-ano pang mga problema na parang akala mong hindi na malulutas. So, pray lang talaga ang pagbago, mga kasisid dyan. Wala nang iba. Kasi wala namang ibang tutulong sa atin or magmahal ang Panginoon dyan. Ang Panginoon lang po. Wala man silang lahat. Nandyan ang si Lord. Siya talaga ang forever, di ba? Kumbaga, dito sa mundo, walang forever. Kahit mahal mo pa yung anak mo, kahit mahal mo pa yung mga magulang mo, pero walang forever. Sino ang may forever? Ang Panginoon lang. Di ba po? At maraming salamat po sa lahat. Maraming talagang salamat po sa lahat ng mga tao na nanonood sa video ko. Sana po patuloy po kayong manood. Huwag po kayong magsawa. Kasi ito talaga ang lagi kong isi-share talaga na yung natutunan ko sa Bible na sa araw-araw na binabasa ko. At sa mga tao din, sa mga nakikita ko sa social media, talagang kinukuhanan ko yan ng istorya sa bawat tao kung anong nakikita ko dahil sa nangyari ngayon na mga pagsubok sa buhay nila. Kaya yung mga magulang, mahalin niyo yung mga anak niyo at ipagdasal lang natin, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kaya kayo namang mga anak, binigay kayo sa Panginoon sa mga magulang nyo, dapat mahalin nyo at kung ano mga sinasabi ng mga magulang nyo na para kayo maging mapabuti, makinig kayo. Dahil sa pagmamahal niyo sa magulang, bibigyan kayo ng magandang buhay ng Panginoon. Dahil minahal mo yung magulang mo, ibig sabihin no, mahal mo yung magulang mo. Mahal mo yung Panginoon. So, alam ni Lord yan kung sino mabuti o hindi. Maraming salamat po. Ito po ay meron lang po akong kanta, pagpapatawad po. Kahit hindi masyado maganda ang tono ng boses ko, pasensyahan nyo na po. Kasi talagang ganun po, nagsishare po talaga ako ng kanta about sa atong Panginoon. Amen.
Talagang may kudigo pa ako. Kapag alitay dumating at sa puso'y tinanim, ang kabigatan ay dumarating. Dahil ito'y kinikimkim, patawad ay ayaw gawing, katwiran ay mahirap tanggapin. Ngunit si Kristo ang nagsabi, galit ay dapat mapawi, pag-ibig ang dapat maghari. Kalimutan ang lahat kung anong nakaraan, pagmamahalan bigyan ng daan. Pagpapatawad ay gawin, sa isip mo ay itanim, ang Diyos ay pinatawad ka rin. Dahil ikaw ay isang makasalanan din. Kalimutan ang lahat kung anong nakaraan, pagmamahalan bigyan ng daan. Papatawad ay gawin, sa isip mo ay itanim, ang Diyos ay pinatawad ka rin. Dahil ikaw ay isang makasalanan din. Lagi mo lang tatandaan, ang galit ay isang hadlang upang kamtin ng iyong inaasam. Pagsamba mong nilalaan, wala itong kabuluhan, hanggat sa puso naroon ang katigasan. Ngunit bilang isang Kristiyano na binago na ang puso, malawak ng unawa nito. Hindi hinahayaan ng lubugan na ng araw, puot na nasa puso nito. Pagpapatawad ay gawin, sa isip mo ay itanim, ang Diyos ay pinatawad ka rin. Dahil ikaw ay isang makasalanan din. Pagpapatawad ay gawin, sa isip mo ay itanim, ang Diyos ay pinatawad ka rin. Dahil ikaw ay isang makasalanan din. Dahil ikaw ay isang makasalanan din. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakaraos din. Alam ko naman na ginagabayan ko ng Panginoon ngayon sa aking pag-share about sa ating Panginoon. At nagpapasalamat talaga ako sa lahat. At hanggang dito na lang po. Sana huwag nyo naman kalimutan mag-share at mag-subscribe. Kasi malapit na po ako mag 1,000. 990 na po ako. So, 10 na lang po ang kulang. At 4,000 watts hour, hintayin ko lang po yun. Sana sabay-sabay na makumpleto ko ang requirements ni YouTube para po ma-monetize na po ako. Sana po, okay magbago manood sa aking video. At salamat po sa inyong lahat. At ingat kayo palagi. Sana always kayo safe and God bless. Bye! Big.